Isang magnitude 6.0 na lindol ang yumanig sa Caguait, Surigao del Sur. Kaugnay niyan, makakausap natin si Alex Arana mula sa Surigao del Sur, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang gabi po, Ginong Arana. Okay, magandang hapon po sa inyo at sa lahat po nakasubaybay sa inyong programa po. Gabi po nangyari ang lindol at nakita natin yung ilang videos na nagsipulasan yung ibang natutulog nang maramdaman ang lindol. Kamusta po yung mga kababayan nyo dyan? Sa ngayon po, okay naman po ang sitwasyon dito sa amin kasi sandali lang po yung pagyanig at saka ang lakas po niya ay nasa 6.2 po ay hindi naman po siya triggering or generator pro ng tsunami kasi hindi naman po siya lumampas ng 6.5 pero as an effect po ng regular earthquake drill namin, so yung mga tao gumawa kaagad, voluntary evacuation kaagad po sila. Pero hindi lang po nagtagal kasi wala naman pong declaration ang PBOX ng tsunami warning, so nagsibalikan din ulit po sila sa kanilang mga kabahayan po. Okay, may mga aftershocks pa po ba kayong nararamdaman ngayon? Sa ngayon po, wala na po. Negative po sa ngayon po. Wala po. Okay, may mga naging epekto po ba yung lindol sa probinsya ng Surigao del Sur? May mga naapektuhan po bang mga lugar bukod dyan sa mga hindi nga, kagaya po lang nabanggit nyo, hindi naman nag-trigger yung tsunami warning. Pero structurally, meron po bang naging epekto ito? Okay, meron po. As a matter of fact po, structurally po, meron kami ditong partial reported na damages na umabot sa 9,598,000. Partial lang po ito kasi hinihintay po namin yung mga big mga malalaking infrastructure galing po sa DPWH at nagsasagawa pa po sila ng kanilang assessment. At ito pong data namin ay galing po to sa mga local disaster risk reduction and management offices sa lahat pong munisipyo, 19 LGUs na nasasakupan po nitong probinsya at SOP na po ito. Magsasubmit sila sa amin for consolidation kasi isinasubmit din po namin ito sa Office of Civil Defense Caraga going to the National and the RMC. That is why po, itong mga data na to, ito po ang reference namin sa mga immediate needs, kung anong mga damages for any intervention po galing po sa nakakataas po. Okay, pero ayon po kay Governor Johnny Pimentel, isang tulay sa bayan ng Tago ang nakitaan ng cracks po. Ano po yung estado nito ngayon? Okay, ang tulay po nga niya, natadaanan po siya pero linimit po siya sa mga hindi po mabibigat na mga sasakyan. At saka under pa po siya sa assessment ng DPWH. Malalaman po namin yan, baka bukas po malaman namin at mag-submit din po sila ng kanilang report kasama po yung kung may mga damages pa. Kasi hasa ngayon po, wala pa po silang naibibigay sa amin kasi po continuing pa ang assessment. Kasi usually po, basta may lindol, hindi ka agad nakakapagsagawa ng mga assessment o mga cost o ganyan po ang mga evaluation ng mga damages. Kasi po ang first priority po o ang priority po ng mga LGUs ang mga opisina is the evacuation phase. So after po sa evacuation phase, within 72 hours po, dyan po nangyayari yung mga assessment po sa mga infrastructures po. Okay. Kanina po nabanggit niyo yung around 9 million pesos na partial damages na itala po. Can you tell us the nature of these damages po? Ito ba sa mga bahay ba ito o sa mga pampublikong struktura so far? Can you tell us? Halo-halo po to. Ang majority po dito sa aming data, halos mga mga school buildings. Kasi po usually mga school buildings po ay mga old buildings na. So ang most of the percentage po dito ay mga school buildings po. Siguro po dahil po nga ganito ang sitwasyon sa mga eskwelahan natin kaya nagkaroon ng ganito. But anyway, ipasasabit po namin ito sa aming governor kasi naman po isasabit niya po sa Manila for any intervention po ng national po. Yan nga po yung sanang gusto kong tanungin kasi yung mga schools may pasok po supposedly tomorrow. Ano pong mangyayari? Okay, very good po. Ito po ang nangyari. Kasi po, naggumawa po ng advisory ang aming governor kasi siya naman po ang PDRMC Council chairperson. At ang nangyari po ay binigay niya po ang itong discretion sa mga LGUs based sa kanilang assessment ang itong authority to declare
kung ano po mag-base doon sa status ng mga buildings. And sa ngayon po, merong 8 na mga LGUs na nag-declare na suspension until tomorrow. Suspension pa bukas. Effective pa bukas ang suspension ng 8 na itong 8 na mga LGUs para ma-determine ang ang structure kung pwede ba siya o hindi. So may ang kwan po kasi 19 LGUs po to. So ang may 8, so may 11 po na walang nag-declare po. Meaning ang 11 po ay nasa mabuti po na sitwasyon ng mga building po. Okay, klaruhin lang po natin. May 8 po kayong LGU na suspended ang klase dahil i-check po yung structural integrity ng mga school buildings. Tama po? Opo. Until further notice po ang kanilang declaration po, ang kanilang sa kanilang mga LGUs po. Okay. May listahan po kayo nitong 8 LGU po na ito na walang pasok bukas? Meron po. Can you tell us po, please? Okay. Ito po yung City of Tandag, Municipality of Lingig, Municipality of Bayabas, Municipality of Marihatag, Caguait, San Agustin, Cantilan, and the Municipality of Cortes po. So bukas po, wala pong pasok. All levels po ba yan, Mr. Arana? Opo, all levels po, private and public po. Okay. So ngayon po, bukod po dito sa mga public schools, mga buildings, among others, may mga bahay hubang nasira dahil sa lindol? Meron naman po. Pagdating po sa mga bahay, meron po. Ang bahay po, totally damaged is 10. At meron naman pong 422 na mga bahay ang partially damaged. Pero pagdating po sa mga estimate, hindi pa po sila nakapag-submit sa amin ng mga estimate kung as pertaining po sa amount of mga magkano po ang na-damage. Pero ang lalagay lang po dito sa aming sinabmit po nila is ang number of houses lang po. So total damage is 10 and partial damage is 422 po. Paano po ninyo tinutulungan itong mga nasiraan ng bahay? Naghihintay pa po kami ng pag nakuha na po siya, na maganda na po ang sitwasyon, nagbibigay po kami sa kanila ng mga financial assistance po. Automatic po yun from the Office of the DRR po, dito po sa Provincial Disaster Risk National Management Office po, sa budget po ng DRR po, ang naka-charge po yan. At saka, nagbibigay din po kami ng referral doon po sa DSOD, yung pong Department of Housing po and Urban Development po. Okay. Mr. Arana, your message to your fellow kababayans po dyan sa Surigao del Sur. Opo, maraming salamat po. Kami po ay nagpapasalamat po sa inyo, sa media, sa lahat po ng mga tao dito sa Surigao del Sur kasi po kayo ay talagang handa po, laging ready. Kayo po ay nakikinig at kayo po ay sumusunod sa mga alituntunin ng mga barangay regarding po sa response, sa preparedness, sa response at sa protocol po ng mga family evacuation plan. At dahil po dyan, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. At least po, sa ngayon na nangyari ngayon, na sunod-sunod po, 3 earthquakes ang nangyari, tayo po ay 0 casualty. Wala po tayong casualty pagdating po sa buhay ng tao po. At salamat po dyan at salamat po tayo sa ating Panginoong Diyos po. Okay, maraming salamat Mr. Alex Arana ng Surigao del Sur PDRRMO.